Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako po si Papa Dudut. Nag-i-invite sa inyong lahat na huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-post ng inyong mga comments at syempre mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pag-uusapan po natin ang kwento ng ating center for today na itatago po natin sa pangalang JM dito sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat ng tagapakinig ng programa ninyo. Mas minabuti ko pong itago ang tunay kong pangalan para maprotektahan ang mga taong involved dito sa aking story. Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang JM. Tubong Pangasinan, 33 years old at kasalukuyang nasa bansang Japan para makapagtrabaho at kumita ng pera para sa pamilya at para sa pangarap ko na magkaroon ng maginhawang buhay kapag nagkaanak na kami ng aking asawa na namamasukan din bilang kapareho kong OFW. Papa Dudut, tunay ngang ang buhay ay puno po ng sorpresa. Lumaki ako sa pamilyang salat sa pamumuhay o tinatawag nilang isang kahig, isang tuka. 8 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo at panganay na lalaki. Nakikisaka lamang si tatay samantalang sa bahay lang si nanay at nag-aalaga sa sunod-sunod nilang anak. Kahit mahirap ang buhay ay pilit kaming ginagapang ng aming mga magulang para makapagtapos kami ng aming pag-aaral. Minsan nagtitiis kaming pumasok kahit na walang baon. Proud din ang mga magulang namin dahil tuwing magtatapos ang eskwela taon-taon ay umaakyat naman sila sa stage para isabit ang medalya namin. Nagtapos ako sa elementarya bilang 3rd honorable mention, pero nagbago ang lahat nang tumungtong na ako sa high school at nagkaroon ng mild stroke si nanay na dahilan upang lalo kaming kapusin financially. Kailangan kasing maglaan para sa pagpapagamot kay nanay. Dahil na rin dito ay naging pala-absent ako sa school para lamang tumulong sa paghahanap buhay kay tatay. Sinasama niya ako sa bukid o kaya naman ay sa bundok para mag-uling o magbuho o magbunot ng kugon para lamang may maibenta. Lalo na kasing lumala ang kalagayan ni nanay. Napadalas na kasi ang pagsugod namin sa kanya sa ospital at sa mga albularyo kapag wala kaming pera. Hanggang sa nagpasya na akong tumigil sa aking pag-aaral. Tinapos ko lang ang 3rd year high school noon at nagpunta ako ng Maynila para magtrabaho sa kolorum na kumpanya sa paggawaan ng plastic, kung saan ay nagtatrabaho ang napangasawa ng ate ko. Magaan lang naman ang ibinigay na trabaho sa akin ng amo kong Chinese. Tagawalis o tagabalot lang na nakat na mga plastics. Nang magpasukan na ay pilit akong kinumbinsin ni nanay at ni tatay na ituloy ko daw ang aking pag-aaral, pero sinabi kong mag-iipon muna ako ng perang pampaaral. Labag man sa loob ko ay tumigil na ako, pero mas pinili kong tumulong sa pamilya ko. Lalo't halos lahat ng kapatid ko ay nag-aaral na. Sa pagtagal, Papa Dudut, ay natuto na akong humawak ng machine at nilipat na ako ng aking amo sa operations kasabay ng pagtaas na rin ng aking sahod.
Hindi ko tuloy namamalayan na mahigit 1 taon na pala akong nagtatrabaho sa Maynila. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at nakabili na rin ng mga personal na gamit kapag may natitira matapos kong magpadala ng pera sa probinsya. Hanggang isang hapon, isang masamang balita ang natanggap ng ate ko mula sa pinsan ko, Papa Dudut. Pagdating ko sa boarding house mula sa trabaho ay umiiyak ang aking kapatid. Ayon kasi sa pinsan ko ay isinugod daw si nanay sa ospital at masama ang kanyang lagay. Kinabukasan ay agad ako nagpaalam at bumale sa amo namin at umuwi sa aming probinsya. Pagdating ko sa bahay ay nanghina ako habang nakatitig lang ako kay nanay. Ngiwi ang mga labi niya at hindi na rin siya makagalaw. Nang makita niya ako ay unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Agad ko siyang niyakap habang umiiyak. Naiyak ako sa awa, Papa Dudut. Naiiyak ako sa sitwasyon niya na sa kabila ng malalang kalagayan ni nanay ay kinakailangan na naman siyang iuwi dahil sa wala namang kaming pera para pambayad sa mahal na arawan sa ospital. Wala din kaming pampaterapi kaya dinadaan na lang namin sa pagpupunas ng maligamgam na tubig sa katawan niya at paghihilot ng lana ng niyog. Pagkatapos ng 3 araw ay bumalik na ako sa Maynila na lutang ang utak. Bigla ko na lamang maaalala si nanay na nagluluto ng masarap na dinengding na ngayon ay hindi na niya magagawa pa. Sa tuwing may pagkakataon na nakakabalik ako sa probinsya ay nakikita ko si nanay na parang isang lantang gulay. At kahit sa pagbabanyo at sa pagligo ay hindi na niya kayang magawang mag-isa. Nakakamiss ang nanay ko na kapag makukulit kami, lalo na noong mga bata pa lamang kami ay nagtatatalak na o kaya naman ay kinukurot niya kami. Hinahabol ng palo, pero kapag may sakit o may problema ay ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga. 2 buwan na ang nakalipas pero wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni nanay. Hindi na makapaghanap buhay si tatay ng normal at pati ang maliit na lupa na kinatitirikan ng bahay namin ay naibenta na rin. Nagdesisyon si tatay na pauwiin na lamang ako para siya na lamang daw ang maghanap buhay at ako na lamang muna ang mag-alaga kay nanay. Hindi na ako tumanggi pa dahil aminado naman ako na maliit lang ang kinikita ko kumpara sa kinikita ni tatay na noon ay karpentero na. Sa pag-uwi ko ng probinsya ay nakipagtayo kami ng maliit na bahay sa lupa ng kapatid ng tatay ko dahil pinaalis na kami ng nakabili ng aming lupa. Ang naiuwi kong kaunting pera ay pinuhunan ko naman ng maliit na tindahan at bumili pa si tatay ng 2 biik mula sa natira sa pinagbentahan ng lupa para alagaan ko. Naging routine ko na ang mag-igib, magluto, maglaba at mag-asikaso sa mga kapatid ko na nag-aaral, magpaligo, magpakain at magmasahe kay nanay sa araw-araw. Masigasig din ako sa pagpapakain ng baboy at sa pagtitinda. Kung minsan ay may mga estudyante pa na nagpapagawa ng projects o kaya naman ay nagpapasummarize ng mga pocketbooks. Tuwang-tuwa ako noon dahil hilig kong magbasa talaga. Dagdagan pa ng aabutan ako ng bayad para sa pinagawa sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay unti-unti nang nakarecover si nanay. Nagagawa na niyang ihakbang ng paunti-unti ang kanyang mga paa. Malaking tulong ang araw-araw na paghilot at pag-alalay ko sa kanya, Papa Dudut. Mula sa kawayan na ginawang kapitan ni tatay para kay nanay na nakatali sa magkabilang haligi ng bahay namin, ay unti-unti kong nasisilayan ang mga ngiti ni nanay habang naglalakad na siya at nakapagsasalita ng muli. Hanggang sa kaya na niya ang sarili niya na walang umaalalay at nakatungkod na lamang siya.
Isang araw, Papa Dudut, habang nakadungaw ako sa bintana at pinagmamasda ng mga estudyanteng dumadaan sa kalsada papasok, ay lumapit sa akin si nanay. "Ikaw ba, anak? Wala ka na bang balak bumalik sa pag-aaral mo?" Seryosong tanong sa akin ni nanay. "Matanda na po kasi ako, nay eh. Parang nakakahiya ng mag-aral. Mas bata sa akin ang mga magiging kaklase ko." Sagot ko naman kay nanay. Pero sayang naman, anak eh. Alam kong gusto mo makatapos. Total, kaya ko nang maiwan sa bahay at bantayan ang mga kapatid mo. Basta may tubig na dyan, mas lalong kaya ko nang mag-isa. "Pag-iisipan ko po," maikling sagot ko kay nanay. Kinagabihan ay si tatay din ang kumausap sa akin, Papa Dudut. At makikiusap daw siya sa malayong kamag-anak namin na guro sa kabilang bayan para wala nang makakilala sa akin doon. Para hindi naman daw ako mahiya na bumalik sa pag-aaral. 2 linggo na nang nagumpisa ang pasukan nang pumasok ako. Sa una ay nahirapan akong mag-adjust, pero nang nagtagal ay nakasanayan ko nang makipagkaibigan sa mga mas bata sa akin. Pinagbuti ko ang aking pag-aaral at pansin ang aking guro at mga kaskwela na may pambihira din akong talino. Kaya naman mas nakasundo ko pa sila. Kalagitnaan na ng pasukan nang may kakaibang naramdaman na naman si nanay. Dinala namin siya sa ospital at nalaman naming buntis siya at 4 na buwan na. Pinaalalahanan si nanay na risky ang pagbubuntis niya. Naging mahirap ang bawat araw sa amin habang nagbubuntis si nanay. Kailangan naming tapusin ang mga gawaing bahay bago pumasok at ganon din sa pag-uwi sa hapon bago kami makagawa ng mga takdang aralin. Papa Dudut, dumating ang puntong gusto ko nang tumigil sa aking pag-aaral. Pero nagpapasalamat ako sa mga guro at kaklase ko dahil hindi naman nila ako hinayaang tumigil. Lagi nilang pinapaalala sa akin na konting panahon na lamang at makakapagtapos na kami. Iyak, dasal na minsan ay may kasamang sumbat ang namumutawi sa mga bibig ko sa Diyos. Tuwing iniisip ko, Papa Dudut, kung gaano kahirap ang sitwasyon ng buhay namin. Ang hirap isipin na anumang oras ay maaaring mawala ang aking ina o ang kapatid ko sa kanyang sinapupunan. Sa pang-8 buwan na pagbubuntis ni nanay ay muli na namang naparalyze ang kaliwa niyang katawan. Naging malulungkuting muli si nanay at ramdam ko ang hirap niyang dinadala. Pero parati niyang sinasabi sa amin na huwag susuko para sa aming pag-aaral para guminhawa din ang aming buhay kapag nakapagtapos na kami. Papa Dudut, dumating na ang pinakamatinding dagok sa buhay namin. Pinanganak ni nanay na normal si Bunso, March 8, 2006. Pero doon na nagsimulang humina ang kanyang katawan. 2 linggo bago ang aking pagtatapos ay binawian na ng buhay si nanay. March 17, 2006. Ang araw na nawala na kami ng ilaw ng tahanan. Nagpasya si tatay na pumayag ng ampunin ng pinsan niyang walang anak si Bunso, kahit pa labag ito sa kanyang kalooban. Alam kasi ni tatay na madadamay lang ang bata sa hirap, lalo na at wala nang mag-aaruga na ina sa kanya, Papa Dudut. Naging malungkot ang aking pagtatapos. May luha ng kaligayahan at kalungkutan na unti-unting pumatak sa aking mga mata nang tanggapin ko ang parangal bilang second honorable mention sa aming batch. Nakapagtapos ako ng high school dahil kay nanay. Umuwi ako ng probinsya para alagaan siya. Kaya ako nakabalik muli sa pag-aaral ko. Pero parang nawala na ng saysay ang lahat dahil nga sa wala na siya. Papa Dudut, hindi na ako nakapag-aral pa ng kolehiyo dahil wala na raw pampaaral sa akin si tatay. Wala pang libre noon sa kolehiyo.
Kaya naman kung saan-saan ako namasukan, nagtanim ng pakwan o kaya naman ay nakigapas sa mga palayan. 2008 nang magkatampuhan kami ni tatay dahil sa pag-aasawa niyang muli. Hindi ko matanggap dahil ang kapatid ko na sunod sa bunso ay maliit pa lamang at mas lalong lalabo na ang pag-asa kong makapag-aral kapag nag-asawa siyang muli. Dahil dito, Papa Dudut, ay umalis ako ng probinsya para makipagsapalaran sa Zambales. Nagtrabaho ako bilang fitter welder sa isang paggawaan ng barko. Isang pagkakamali ang aking nagawa habang nasa Zambales ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Mira. Hindi niya tunay na pangalan. May asawa, mas matanda si Mira sa akin ng 13 years at may kaya siya sa buhay. Nagkakilala kami noong mga panahong hinahanap niya daw ang ex niya na umiwan daw sa kanya. Nalaman niya na nag-abroad na pala ito. Siya ang unang gumawa ng hakbang upang magkalapit kami. Nung una ay inom at pagkain lang ang nililibre niya sa akin at ng mga kasamahan ko sa bahay. Pero hindi nagtagal ay sinusuportahan na rin niya ako financially. Naging maluwag siya sa akin sa pera, Papa Dudut. Kapalit ng pagpapaligaya ko sa kanya tuwing kinakailangan niya ako. Malalaki na ang kanyang mga anak at sima naman ang kanyang asawa kaya malayo sila sa isa't isa. Nung nalaman ni tatay ang pinasok ko ay galit na galit siya. Bakit daw hindi ako humanap ng mas bata at walang sabit? Pero nagmatigas ako at mas lalo akong nagalit kay tatay noong nalaman kong napapabayaan na niya ang mga kapatid ko na nag-aaral noon sa probinsya. Kaya naman nagpasya na akong kunin sila at dalhin dito sa Zambales. Pinaaral ko silang lahat, Papa Dudut. Yung isa ay nasa kolehiyo at yung isa ay nasa elementarya. Tinulungan ko na ring pumasok sa trabaho ang 3 ko pang mga lalaking kapatid na tapos na rin sa high school. Sama-sama na kaming magkakapatid sa bahay na inuupahan ko. At dahil mas kailangan ko ng pera, ay tuloy pa rin ang bawal na pakikipagrelasyon ko kay Mira. Kapag nagigipit ako, Papa Dudut, ay sa kanya ako kumakapit para magkapera at masuportahan ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Lalo na kung hindi ako nakakapasok tuwing nagkakasakit ako. Mahirap. May kurot sa dibdib ko at may mga gabing hindi ako nakakatulog sa kakaisip sa maling ginagawa ko. Konsensya ang kalaban. Sarili kong kaligayahan ang naisasantabi ko para lamang magkaroon ng maginhawang buhay ang pamilya ko. At dahil nangako nga ako sa bangkay ni nanay na hindi ko pababayaan ang aking mga kapatid, ay tiniis ko yon. Nagtagal ako sa aking trabaho, Papa Dudut, at sa kabila ng pagkakasala ko sa Diyos ay bumuhos naman ang pagpapala mula sa Kanya. Ilang beses akong na-promote sa trabaho. Tumaas ang sahod ko at napatawad ko na rin ang aking ama at natutunan ko na rin tanggapin ang stepmother ko. Nagkapatawaran kami nang magtapos na sa kolehiyo ang kapatid ko. Proud daw sa akin si tatay dahil kinaya kong igapang ang pagpapaaral nila na hindi daw niya sa akin nagawa. Pero Papa Dudut, totoo nga ang kasabihan na may mga bagay na madaling pasukan pero mahirap ng labasan. Ilang beses kong sinubukang makipaghiwalay kay Mira, pero bandang huli ay nakikipagbalikan din ako dahil sa awa na lamang sa kanya. Kahit papaano ay may pinagsamahan din kami at malaking tulong ang nagawa niya sa akin noong mga panahong kinakapos ako. Bumilang ng ilang buwan ay napansin ko nang nagbabago na si Mira. Bibihira na siyang makipagkita at sa pisikal na pangangatawan naman niya ay naninibago din ako. Napag-alaman ko, Papa Dudut, na natuto na siyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Ayon na rin sa mga kaibigan niya. Ako ang sinisisi nila sa sinapit ni Mira. Sobrang mahal daw ako ni Mira at handa niyang iwanan ang kanyang asawa para lamang sa akin. Pero una pa lang ay malinaw naman sa kanya na wala namang patutunguhan ang meron sa amin.
Gamitan lang. Ginusto ko siya dahil sa pera at ginusto niya ako dahil kaya kong ibigay ang kaligayahan sa kanya. Yon ay ang pagpuno ko sa kawalan niya ng asawa at pagsiping ko sa kanya sa kama. Hanggang sa may nakilala akong babae sa Facebook, Papa Dudut. Itago na lang natin siya sa pangalang Risa. Matagal na raw niya akong inad sa Facebook pero natagalan bago ko inaccept. Naging maayos ang takbo ng aming pagchat-chat at lumalim hanggang sa naramdaman kong unti-unti ko na siyang nagugustuhan. Mabait, malambing at ramdam ko kahit sa chat at sa video call lang kami madalas mag-usap na compatible kaming dalawa. Samantala, Papa Dudut, ay nagkaroon pa kami ng pagkakataon na makapag-usap ni Mira. At sinabi ko nga sa kanya na gusto ko nang maghiwalay kami. Pumayag naman siya at tinanong niya ako kung may bago na ba ako. Pero nagsinungaling ako at itinanggi ko sa kanya na may pinopormahan ako sa Facebook. Nang mga panahon na yon ay alam ko na may bago na rin siya. Pansin ko din na patuloy pa rin ang pagpayat niya at napapabayaan na niya ang kanyang sarili. Naawa ako pero desidido na akong kumalas sa pakikipagrelasyon sa kanya. Lumipas ang 3 buwan ng pagsuyo ko kay Risa ay sinagot na nga niya ako sa video call. Tuwang-tuwa ako ng time na yon at parang biglang nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Muli akong nabuhayan at nangarap na magkaroon din ng mga anak at bumuo ng isang masayang pamilya. Pero Papa Dudut, may paparating palang problema na sa buong buhay ko ay hindi ko akalain na mangyayari. Second monthsary namin ng GF ko nang magtag siya sa akin ng monthsary message sa timeline ko. Ilang araw pagkatapos ay nagkasakit ako, nagkaroon ako ng mild hypertension at sobrang sakit ng ulo ko. Isang linggo din akong hindi nakapag-Facebook, Papa Dudut. Hanggang sa tumawag ang pinsan ko na magbukas daw ako ng Facebook. Nakita ko na may nagtag sa akin ng mga post ng panunumbat at paninira ng isang dummy account na naaalala ko ay kaka-accept ko lang bago ako magkasakit. Napaiyak ako, Papa Dudut. Alam kong kahihiyan yon na malaman ng mga FB friends ko, lalong-lalo na ng mga katrabaho ko na pumatol ako sa matandang may asawa na. Sinubukan kong tawagan si Mira para magpatulong na hanapin kung sino nga ang naninira sa akin. Pero hindi ko siya makontak. Naisip ko na hindi kaya siya ang naninira sa akin sa Facebook. Tinawagan ko ang common friend namin pero naglayas daw ito at hinahanap din siya ng pamilya niya. Sakto naman na kadarating lang din daw sa Pilipinas ng asawa ni Mira na isang seaman. Papa Dudut, ilang gabi ring hindi ako makatulog. Hindi makakain at nag-iisip, nagsisisi, pero huli na ang lahat. May sakit ako at hindi ako makapag-isip ng mabuti. Hanggang sa may tumawag sa akin, isang boses ng lalaki. Nagbabanta siya at hinahanap niya sa akin ang kanyang asawa. Walang iba kung hindi ang asawa nga ni Mira. Sobra akong natakot noon, Papa Dudut. Dahil dito ay tumawag ako kay tatay para magpasaklolo. Pinayuhan niya akong magpa-blatter na ako sa pulis. Maganda na yung alam ng mga pulis, anak, na may nagbabanta sa buhay mo. Mahirap makasagupa ang mga kalaban mo. May pera sila at malayo ang mararating ng pera para makaganti. Mag-ingat ka dyan, anak, ang sabi ni tatay. Kinabukasan ay sinamahan ako ng kapatid kong lalaki para magpa-blatter. Pero palabas pa lamang kami ng gate ay bumaba ang isang lalaki at 2 dalaga sa sasakyan. Dinaruan ako ng babae at ang isa naman ay nagvi-video. Samantalang ang lalaki na may edad na ay tinitigan lamang ako mula ulo hanggang sa paa. Napatulala na lamang ako at nanghihina ang mga tuhod ko na mga oras na yon. Galit na galit ang dalagang anak ni Mira. Pero nagawa ko namang ipagtanggol ang sarili ko
sa pagsasabing sila mismo ay niloko nila ang ama nila dahil alam ng anak niya ang relasyon namin ng nanay nila. Galit din sila sa tatay nila dahil sa naging mahigpit ito sa kanila noong nagbabarko pa ito. Pero ngayon ay nagkakampihan na sila. Hinahanap nila sa akin ng nanay nila pero pinaliwanag ko sa kanila na hindi ko alam at matagal nang kaming wala ni Mira. Mabuti na lamang Papa Dudut at nandun ang kapatid ko at kumuha siya ng itak at nagbantang iitakin silang lahat kapag hindi pa sila umalis. Hinila naman sila agad ng tatay nila para sumakay na sa sasakyan at agad din silang sumakay. Pero nagsisigaw pa na hindi pa raw sila tapos. Nang araw na yon ay nagpa-blatter na ako sa pulis tungkol sa mga pangyayari. Pinayuhan din nila ako na magreklamo ako ng trespassing at public scandal sa barangay nila at yun nga ang ginawa ko. Nung araw na maghaharap na kami ay walang sumipot ni isa sa kanila. Napag-alaman kong sumakay na muli sa barko ang asawa ni Mira. Sa mga sumunod na paghaharap namin ay humarap ang anak niya at ayaw magpaareglo. Sasampahan din daw nila ako ng kaso na violation against women dahil sa comment kong bastos sa post ng dummy account ng nanay niya. Pero bago pa dumating ang sumunod na paghaharap namin ay pinuntahan ako ni Mira at kinausap na huwag ko nang ituloy ang demanda at siya na lang daw ang aayos sa gusot ng pamilya niya. Naisip ko din Papa Dudut na kasalanan ko naman talaga. Kaya hindi na ako sumipot pa. Hiyang-hiya ako sa mga kapitbahay ko Papa Dudut dahil sa skandalong nagawa ko. Pero ng mga oras na yon ay doon ko naramdaman ang suporta ng pamilya ko, lalong-lalo na si tatay. Taon din ang lumipas bago ko nakawala sa guilt at pagsisisi sa sarili ko Papa Dudut. Tinanggap ako ng buong buo ng GF ko sa kabila ng mga nalaman niyang kabulukan sa aking nakaraan. Mas naging blessed ako Papa Dudut at linggo-linggo na ako nagsisimba. Sumali ako sa SFC, CFC community sa bayan namin at masasabi kong kakaibang experience ang hatid nito sa pakikipag-isa ko kay Kristo. Mas naging magaan ang pakiramdam ko at nawala ang bigat na naramdaman ko nang makapag-confess na ako kay Father. Naging masiyahin at positibo ako sa buhay. Nagsipag ako lalo na sa trabaho at muli na naman akong na-promote at naging stable ako financially. Nakakuha ako ng bahay through Pag-ibig na may 3 bedroom. Nakabili ako ng tricycle na pampasada at nabilhan ko ng maliit na lupa na pinatayuan ko ng simpleng bahay para kinatatay sa probinsya. Pagkalipas ng 2 taon ay natuloy nang umuwi si Risa. Ako ang sumundo sa kanya sa airport at inuwi ko na siya sa bahay. Bilang OFW ang asawa ko ay hindi naging madali ang pinagdaanan namin bilang LDR. Pero naging matatag kami at lagi kong dinadasal sa Diyos na siya na sana ang babaeng para sa akin at hindi nga ako binigo ni Lord. Naging close ako sa pamilya niya. At napag-alaman kong kasama ko din pala sa work ang asawa ng kapatid niya at tatay niya. Hanggang sa niyaya ko na siyang magpakasal. Pumayag naman siya basta payagan ko daw siyang bumalik muna sa abroad kahit na 1 beses na lang para daw matapos na niya ang pinapatayo niyang malaking bahay sa kanila sa La Union. January 12, 2019 nang kinasal na nga kami Papa Dudut. Walang mapagsidlang kaligayahan ang naramdaman namin. 2 months lang ang paghahanda na ginawa namin para sa kasal pero nairaos namin ang dream church wedding namin ng maganda at matiwasay. March ay bumalik din siya sa abroad at sa umpisa ay nalungkot ako dahil nasanay na akong kasama ko siya sa maraming bagay. Kasamang mamasyal, kasamang kumain at kasamang katabing matulog. Nagkaroon ng retrenchment ang company namin kaya naman nag-voluntary resign na rin ako. Nagpatayo ako ng internet shop at tindahan sa bahay ko sa village na kinuha ko via Pag-ibig. Binigyan ko din ng puhunan ng tatay ko sa babuyan mula sa natanggap kong bayad sa retrenchment.
Sinubukan ko din mag-apply sa abroad, Papa Dudut, at hindi ako nabigo. Pagkatapos ng pag-aaral ko ng 3 months ng Japanese language at culture sa Cavite, ay nakalipad na rin ako sa wakas dito sa Japan. Kasalukuyang nag-aaral pa ulit ako ng Nihongo ng 1 buwan bago ako magsimulang magtrabaho sa isang shipyard. Maayos na ang takbo ng buhay ko, Papa Dudut, at masaya kami ng asawa ko kahit magkalayo kami, at maligaya din akong nakikita ang pamilya ko na nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ang ate kong panganay ang nagpapatakbo ngayon ng shop ko at nakatira sa bahay. Kasama ang kapatid kong sunod sa bunso na pinapaaral ko at kumukuha ng criminology. Ang bunso namin ay masaya na rin sa mga nag-adapt sa kanya at minsan ay dumadalaw din siya sa amin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po sa pagtsatsagang pagbasa sa magulo kong buhay at pag-ibig. God bless po and more power po sa inyong lahat. Inaasahan ko po ang pagbibigay ninyo ng magagandang advice and komento sa aking kwento na aking pong babasahin sa YouTube account. Ang inyong ka-stories, JM ng Pangasinan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.